Ngayon ang alis namin mula dito sa Toronto, Canada, papuntang Osaka, Japan. 4 in the morning pa lang, nasa biyahe na kami. Nakarating naman kami ng airport before 6 in the morning. Sasakay nga pala kami ng Delta Air na may connecting flight sa Detroit. Hindi naman masyadong busy sa airport, siguro dahil masyado pa namang maaga. Tara, hanapin na natin yung check-in counter. Boarding na kami guys, medyo kinakabahan pero excited. Umalis kami ng Toronto ng mga 10:05, tapos dumating kami ng Detroit ng mga 11:25. Ayan, hanapin na natin yung gate para sa ating next flight. Yun yung flight namin papunta ng Haneda Airport sa Tokyo. Medyo mahaba-habang lakaran to, pero practice na to kasi pagdating natin ng Japan, balita ko kasi everyday minimum 20,000 steps ka daw dun eh. In fairness naman, ang ganda ng mga pailaw. Papalit-palit pa siya ng kulay. Maaga pa nga nung narating namin yung gate, kaya nag-decide ako na mag-ikot-ikot na lang muna para i-check kung anong meron dito. Ayun, may tram na dumaan. Ganda ng kulay. Yay! Magte-take off na kami. Nagsasalita na yung pilot. Legit yung saya pag kayong nagsasalita na yung pilot tapos wala nang paparating na passenger kasi ayan solo ko yung row na yun. Wala akong katabi. After 2 hours, nag-serve na sila ng first meal. Ang pinili ko pala ay beef stew. Yung isa kasi hindi ko kabisado kung anong lasa nun eh. Mahabang biyahe to, kaya tulog na lang muna ako. 30 minutes na lang daw magla-landing na sabi ng pilot. Kaya lilipat ako ng magandang view dun sa may bintana. Ito kasi yung dahilan. Ito ang inaabangan ko talaga. Ang unang sulyap ko sa Mount Fuji, di ba? Malapit na kami mag-touchdown sa Tokyo Haneda Airport after 13 hours and 40 minutes. Grabe no, ang haba ng biyahe. So after pala ng immigration, kinuha na namin yung aming luggage and then mag-check-in kami para sa aming last flight papuntang Kansai Airport. Nag-land kami ng 5:45 PM tapos yung last flight namin 8:55 PM pa. So marami pa kami ng time kaya kumuha muna kami ng Welcome Suica IC card kasi yun yung gagamitin naming pangbayad pagka sasakay kami ng train, ng bus, ng subway, or ng monorail. Tsaka nagpunta pala kami sa tourist information kasi nagko-collect kami ng mga stamp dito sa Japan. Maaga pa pala nung nahanap namin yung gate. Kasi pagdating namin, ang dami ng tao, akala nga namin flight na namin. Yun pala, papuntang Fukuoka yung sinusundan naming flight. Kaya nanginain muna kami dito. Unang vending machine namin to eh. Kaya na-amaze kami, ang daming choices. Buti na lang nakapag-withdraw na kami ng cash. 8:55 na ng gabi. Actually, nilalabanan ko na lang talaga yung antok ko dyan eh. Pero yung kasama ko, bagsak na siya eh. 10:50 nang dumating kami dito sa Welcome to Kansai na poste na yan. Grabe, ang haba ng biyahe. Kaya pagkakuha ng maleta namin, diretso agad kami sa labas kasi sa labas may sakayan na dun ng mga bus. Yung bus na yan, bound to Umeda. Doon kasi yung accommodation namin sa Umeda kasi parang siya centralized yun. Tapos andun ang Shin Osaka Station. Kung pupunta ka ng mga karatig bayan, maganda kung doon ka magi-stay. Sa akin lang yun
Yung bus hanggang Umeda lang yon. So maglalakad pa kami ng 30 minutes papuntang hotel. Kaya nagtaxi na lang kami para mga 6 minutes lang nandun na kami. Anyway, yung binayaran namin dyan mura lang naman. Welcome to Premier Hotel Cabin President Osaka. Naks, dito nga pala kami mag-i-stay ng 6 nights. Nung binuko nga pala to, kasama to dun sa sa airfare. Binuko siya as package. Kaya medyo maganda-gandang deal. Yung expenses nga pala namin mula sa airfare, accommodation, hanggang sa nakarating kami dito sa hotel, nasa dulo nitong video. At dahil nandito na tayo, mabilis ang room tour muna. So pagbukas mo, ang una mo makikita dyan yung safety deposit. Tapos may hangeran din doon ng mga coat. Ito nga pala yung CR. Meron na silang provided dyan na shampoo, body wash, tsaka conditioner. Meron din silang mga towel, tsaka yung iba pang mga amenities like toothbrush, razor, suklay, at tsaka yung maliit na face towel para panghilod. Tsaka meron din nga pala silang hair dryer. Yung binook nga pala namin ay Premier Queen Room na may lounge access. Merong provided na 2 sets ng pajama, merong TV, tapos merong coffee maker, may provided din na tubig, tsaka may maliit na fridge. Ayan yung kettle, may telepono. Yung pajama nga pala, free size. So, bali, isang size ng pang babae, isa din size ng panlalaki. Yung room nga pala namin ay nasa 11th floor. So, lahat ng mga room na may lounge access nasa higher level. Ayan yung view namin sa labas, oh. Check natin kung anong laman ng fridge. Ito, ano ba to? Hindi ko mabasa eh. Parang naman siyang iced tea. Yung lounge access nga pala ay mula 4 p.m. hanggang 9 p.m. lang yon. Tara, punta tayo sa lounge. Teka, ano ba to? Andito pala yung laundry nila. Pasok tayo. Makiusyoso muna tayo. Pagpasok, kita mo agad yung dalawang microwave. Tapos, eto may laundry basket. Actually, yung mga sulat pala nila, may English translate din naman. Tapos may mga pa-announcement sila dyan sa frame. Ayan yung dalawang microwave. Kaya pala walang microwave sa room kasi nandito sa iisang lugar. And then may vending machine, may ice machine, tapos may washer. Yung washer pala nila at saka dryer, iisang machine yun. Andito na nga tayo sa lounge. Sabi ni Kuya, pili na lang daw tayo ng table. Tara, hanap tayo. In fairness, ang syala ng lugar. Para kami yung taga-bundok na lumuwas ng syudad. Ang syala. And actually, maraming choices guys yan eh. Pero ngayon, konti lang binivideohan ko kasi nahihiya ako. Ayan, magpakalasing kayo hanggat gusto nyo kasi libre yan hanggang 9 p.m. Tapos yung fridge na yun, marami pang beer doon. Ito nga pala yung lobby ng hotel. Tapos ayan yung mga ratings nila sa booking.com, Agoda. Di ba ang taas ng ratings nila? Tapos ayan yung kanilang amenity bar. So maliban dun sa sa room nyo, pwede kayong manguha dyan, unlimited dyan. Pero nakakaya naman syempre kung dadamihan mo ng kuha. Kaya pa simple-simple lang kuha namin dyan. Kasi yung next na hotel, di namin alam yung mga amenities dun. Kaya nagsisave kami para sa susunod. Ang syala ng lobby, diba? Nga pala dyan sa harap ng hotel, meron dyan 24 hours supermarket. Paglabas mo naman ng hotel, sa left side, may 7-Eleven. Yung hotel nga pala is conveniently located next to Minami Morimachi Metro Station.
Kaya madali lang mag-commute kasi yung train station nandiyan lang sa may malapit. At saka yung yung nga palang Suica card na pinurchase namin while we were in Tokyo. Yun yung ginagamit naming pambayad kasi tap lang kasi siya, madali lang. Eto na nga pala yung mga expenses namin in Canadian dollars. Thank you for watching, guys.